Magandang araw po. We'd like to start this episode with an apology. Nais po namin humingi ng paumanhin sa lahat ng viewers at mga friends ko na napabilitaan na darating daw dito sa episode na to si Coco Martin. Unfortunately, our producers have decided that Coco Martin is not anymore capable and appropriate to become our guest in this episode. Sex scandal. Bakit nga bang hilig-hilig ng mga Pilipino sa eskandalo o sex scandal? Well, tapatan tayo. Being considered as the only predominantly Catholic country in Asia, we Filipinos have acquired some sort of a conservative culture. In this culture, hindi malayong we feel cloistered or we feel boxed. Parang nalilimitahan tayo ng sobra. Dahil after all, sex, which is considered taboo in our society, sex is after all natural. Sex is a biological process. So sa tuwing nakakarinig tayo ng mga sex scandals, we somehow feel stimulated. Ang mga sex scandals, nagbibigay sila ng opportunity sa atin para makasilip sa mga pribadong buhay ng mga sikat na tao. So in effect, parang napapababa natin yung level nila. Nagiging ka-level lang natin sila, parang naisip natin, they do these things din. I mean, they're not perfect after all, kahit ang yaman-yaman pa nila. Perfectong tingin natin sa kanila kasi nga tayo, mga Pilipino, syempre lahat naman tayo, palagay natin ang mga artista, sila ang pinakamahalagang tao sa Pilipinas. Pangit naman. Ang isa pang hindi alam ng nakararami, ang sex scandals, meron niyang political aspect. Well, isipin mo to, sino ba yung karaniwang nabibiktima sa mga sex scandals? Hindi ba yung babae? Kasi, we live in a very patriarchal society. We live in a sexist society. We live in a misogynist society. Pangit ang tingin natin sa mga babae. So parang, ang nangyayari sa mga sex scandals, nagiging sex object lang, mere sex object ang mga babae. Sino ba ang mga parokyano ng mga sex scandals? Hindi ba mga lalaki? Sila lang naman talaga yung mga nanonood ng sex scandals. Well, siguro merong konting babae, pero I could assert na karamihan ng mga nanonood ng sex scandals or interesado sa sex scandals ay yung mga lalaki. Kasi ang mga babae sa society natin, hindi natin maitatatuan na kinukonsider silang mas mababa sa lalaki. They are considered inferior. Sa pamamagitan ng pagtangkilik natin sa mga sex scandals, pinagpapatuloy lang natin ang mababang tingin sa mga babae. Sa katapusan, hanggang patuloy nating pinaglalaruan si Katrina Halili at Hayden Ko sa ating mga isipan. Patuloy rin nating ginagahasa ang nanay mo, ang kapatid mong babae, pinsan mong babae, yung mga madre sa simbahan, yung mga tindera sa palengke. Patuloy natin silang niyurakan, patuloy natin silang ibinababa. Huwag po ninyong kalimutan mag-submit ng inyong mga katanungan. Mag-comment po kayo dito sa ilalim sa comments box. Yan po nagtatapos ang episode na ito ng IMO in Marco's Opinion. Muli, ito si Marco. Bye-bye!